May isang bagay na hindi sinasabi ng karamihan ng lalaki, pero ramdam ng babae agad. Kapag masyado kang nag-e-explain, mas lalo kang nagiging predictable. At kapag predictable ka, nawawala ang curiosity. At dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila para maging interesting sa babae. Kailangan malinaw ka, detailed ka. Kailangan mong ipaliwanag lahat ng galaw mo, lahat ng desisyon mo, lahat ng intensyon mo. Pero sa totoong mundo ng attraction, hindi explanation ang nagpapahulog sa babae, kundi space. Space para mag-isip, space para mag-assume, space para mag-imagine. At sa video na ito, pag-uusapan natin paano ka nagiging mas interesting sa babae. Kapag hindi ka nag-i-explain, hindi ito laro, hindi ito manipulation. Ito ay self-mastery. Kung handa ka ng maging lalaking, hindi kailangang ipagtanggol ang sarili niya. Sa salita, manood ka hanggang dulo. Bakit nakaka-attract ang lalaking hindi nag-i-explain? Unang-una, linawin natin ito. Ang hindi pag-i-explain ay hindi pagiging bastos, hindi pagiging cold, at lalong hindi pagiging walang pakialam. Ito ay pagiging grounded. Ang lalaking grounded, hindi siya reactive, hindi siya takot ma-misinterpret, hindi siya nagpapanik kapag hindi agad naiintindihan. At dito nagsisimula ang attraction. 1. Ang babae ay natural na curious. Psychologically, mas attracted ang tao sa kulang na impormasyon kesa sa kumpletong paliwanag. Kapag kumpleto ang paliwanag, tapos na ang kwento. Kapag may kulang, nagsisimula ang isip. Halimbawa, may lalaking tinanong ng babae, "Bakit ka hindi nag-reply kagabi?" Typical guy response, "Sorry, busy ako eh. May meeting kami, tapos napagod ako, tapos nakatulog ako, tapos lowbat phone ko." Lahat yan explanation, lahat yan logical, pero lahat yan boring. Grounded response, "Marami akong inayos kagabi." Tapos tigil, hindi rude, hindi defensive, hindi humihingi ng validation. Ang resulta, mag-iisip ang babae. Anong inaayos? Work ba? Personal ba? Bakit hindi niya kailangang ipaliwanag? At doon nagsisimula ang interest. 2. Explanation comes from fear. Harsh truth ito, bro. Karamihan ng lalaking sobra mag-explain, ginagawa nila ito hindi dahil mabait sila, kundi dahil takot silang mawalan ng approval. Takot silang magalit ang babae. Takot silang ma-misjudge. Takot silang iwan. Kaya bago pa man tanungin, nag-e-explain na agad. Pero sa mata ng babae, ang lalaking takot mawalan ng approval ay lalaking walang sariling frame. At ang lalaking walang frame, walang mystery. At walang mystery, walang spark. 3. Kapag hindi ka nag-i-explain, ipinapakita mong may control ka. Ang lalaking hindi nag-i-explain ng sobra, may tahimik na confidence. Hindi niya sinasabing, "Confident ako!" Ipinapakita niya, hindi niya kailangang patunayan na tama siya, hindi niya kailangang ipagtanggol lahat ng desisyon niya. Example, babae, "Bakit ganyan suot mo?" Weak response. Kasi ito lang kasi yung malinis. Tapos okay naman siya. Tsaka sabi kasi ng kaibigan ko bagay daw. Grounded response. Trip ko lang. Yun lang. At alam mo kung bakit attractive yan. Dahil ramdam ng babae na hindi ka humihingi ng permiso para maging ikaw. Kailan ka dapat mag-explain at kailan hindi talaga? Dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila ang pagiging interesting. Kapag hindi nag-e-explain, ay pagiging mysterious 24/7. Tahimik palagi. One-word replies. Parang may tinatago lagi. Hindi ganon. Ang lalaking tunay na interesting, alam niya kung kailan magsalita at kung kailan hindi kailangan. 1. Mag-explain ka kapag may value, hindi kapag may pressure. Ito ang rule. Kung nag-e-explain ka dahil may maibibigay kang value, okay yan. Kung nag-e-explain ka dahil may pressure, diyan ka talo. Pressure galing saan? Sa takot. Takot na. Ma-misinterpret, magalit ang babae, mawala ang attraction, mawala siya sa'yo. Halimbawa, babae, "Bakit parang hindi ka masyadong nagchat-chat?" Pressure-based explanation. Sorry ha, busy lang talaga ako. Madami lang ginagawa. Pero gusto naman talaga kita. Promise yan, hindi kita ini-ignore. Ramdam agad yung takot. Value-based response. Mas gusto ko yung quality kaysa madalas. Tahimik. Simple. May paninindigan. Hindi mo sinabing nga, "Please understand me." Ipinakita mo kung sino ka. 2. Ang babae.
ay hindi naghahanap ng paliwanag kundi emotional signal. Isa pang harsh truth. Kadalasan, kapag nagtatanong ang babae, hindi siya naghahanap ng facts. Naghahanap siya ng emotional signal. Signal kang, secure ka ba? Kalmado ka ba? Grounded ka ba? Reactive ka ba? Kapag nag-explain ka ng mahaba, nagbibigay ka ng signal na kinakabahan ako sa tanong mo. Pero kapag maikli, klaro, at relaxed ang sagot mo, ang signal ay hindi ako naapektuhan. Guess what? Mas attractive yung pangalawa. 3. Kapag sobra kang nag-explain, binababa mo ang sarili mo. Hindi ito obvious pero nangyayari. Sa bawat sobrang explanation, parang sinasabi mo subconsciously, may utang akong paliwanag sa'yo. May kailangan akong patunayan. Kailangan kitang i-please. Ang sa dynamic ng attraction, ang lalaking may frame, hindi siya nag-ooperate sa utang na loob. Example, babae, bakit hindi ka nag-like sa post ko? Weak response. Hindi ko lang nakita, tsaka hindi naman talaga ako pala-like, tsaka baka isipin ng iba. Grounded response. Hindi ko lang trip mag-like palagi. Hindi ka rude, hindi ka dismissive, pero malinaw. At ramdam ng babae na hindi ka umiikot sa validation niya. 4. Ang mystery ay resulta ng buong buhay mo, hindi script. Ito ang mali ng ibang content online. Ginagawa nilang technique ang mystery, parang script, parang strategy. Pero ang tunay na mystery, nanggagaling sa lalaking may sariling mundo, may goals, may routine, may direksyon, may katahimikan. Kaya kahit hindi siya mag-explain, may laman. Hindi siya tahimik dahil nagtatago. Tahimik siya dahil wala siyang kailangang ipatunay. At ramdam niya ng babae kahit hindi niya ma-explain kung bakit. Bakit minsan mas okay na hayaan kang ma-misunderstand? Ito ang pinaka hindi kayang tanggapin ng karamihan ng lalaki. Hindi mo kailangang itama lahat ng misunderstanding. At sa totoo lang, minsan, ang pagpayag mong ma-misunderstand ang mismong nagpapalakas ng attraction. Juan, ang lalaking may frame ay hindi takot ma-judge kapag may nagsabi tungkol sa'yo, kapag may maling assumption ng babae, kapag may duda siya. Ang tanong ay hindi, paano ko ito ipapaliwanag? Ang tanong ay, kailangan ko bang ipaliwanag? Ang lalaking walang frame, automatic nagde-defend. Ang lalaking may frame, nag-aka-assess muna. May value ba kung mag-e-explain ako? May mawawala ba kung manahimik ako? At kadalasan, mas nawawala ka kapag sobra kang naglinaw. 2. Misunderstanding creates depth. Parang pelikula yan. Kung sa unang scene pa lang, alam mo na lahat ng karakter, wala nang thrill. Pero kapag may hindi malinaw, mas gusto mong panoorin. Ganon din sa attraction. Halimbawa, babae, parang hindi ka emotional. Weak response. Hindi naman. Marunong din naman akong mag-emote. Siguro lang hindi ko lang pinapakita agad. Pero caring talaga ako. Grounded response. Hindi lang ako expressive palagi. Hindi mo dinipensahan ang sarili mo. Hindi mo binago ang perception niya. Hinayaan mong makita niya sa actions, hindi sa salita. At mas powerful yon. 3. Ang attraction ay hindi nabubuo sa logic. Ito ang malaking pagkakamali ng analytical na lalaki. Akala nila, kapag naipaliwanag nila ng maayos, maiintindihan ng babae at mas magiging attracted siya. Pero attraction is not logical. Emotional ito. At ang sobrang explanation, pinapatay ang emotion. Kapag hinayaan mong may konting mystery, may konting gap, may konting tanong. Doon pumapasok ang imagination ng babae. At imagination beats explanation every time. 4. Let them project. Ito ang subtle pero malakas. Kapag hindi mo ine-explain lahat, ang babae ang pupuno ng blanks. At kadalasan, mas maganda ang ini-imagine nila kesa sa totoo. Hindi dahil niloloko mo sila, kundi dahil binibigyan mo sila ng space. Space para mag-project. Space para makaramdam. Space para ma-curious. Kung binigay mo agad lahat, wala nang ipiproject. Kailan nagiging red flag ang hindi pag-i-explain? Importanteng pag-usapan ito. Kasi totoo rin naman, may mga lalaking ginagamit ang hindi pag-i-explain bilang excuse para maging emotionally unavailable. At dito nasisira ang attraction. Ang lalaking may frame ay hindi toxic. Hindi siya avoidant. Hindi siya naglalaro ng isip. Kapag ginagamit mo ang katahimikan para umiwas. Ito ang unang red flag kapag hindi ka nag-e-explain dahil ayaw mong harapin ang usapan,
Ayaw mong mag-take ng responsibility o ayaw mong mag-commit sa desisyon mo. Hindi na ito mystery. Avoidance na ito. Example, babae, may problema ba tayo? Avoidant silence. Scene, no reply, change topic kinabukasan. Hindi yan attractive. Nakaka-trigger yan ng anxiety. Grounded response, wala naman. May iniisip lang ako ngayon. Pag malinaw na sa akin, sasabihin ko, Mikely, honest, may reassurance. Hindi mo in-explain lahat, pero hindi ka rin nagtago. 2. Ang lalaking interesting ay emotionally available, hindi emotionally exposed. Magkaiba ito, emotionally exposed. Lahat sinasabi, lahat pinapaliwanag, lahat dinadrama, emotionally available. Kaya niyang makinig, kaya niyang umamin, pero hindi siya nag-overshare. Ang problema ng ibang lalaki, akala nila kailangan nilang ibuhos lahat para maging mature. Pero sa totoo lang, control ang maturity. Example, babae, bakit parang kalmado ka lang lagi? Oversharing response, kasi dati sobrang emotional ako tapos nasaktan. Ako ng ex ko kaya natuto akong pigilan sarili ko. Grounded response, natuto lang akong piliin kung saan ko nilalagay energy ko. Mas malalim, mas solid, mas attractive. 3. Hindi pag-i-explain does not mean walang empathy. Ito ang linya na hindi dapat tawirin. Kapag may nararamdaman ang babae, hindi mo siya pwedeng i-dismiss lang dahil stoic ka. Stoicism is control, not coldness. Example, babae, parang ang distant mo lately. Cold response, ganyan lang talaga ako. Grounded response, napansin ko rin, may inaayos lang ako sa sarili ko. Hindi ka naman nawawala sa isip ko. Hindi ka nagbigay ng detalye, pero nagbigay ka ng emotional safety. At yan ang difference. 4. Ang attraction ay nananatili kapag may consistency. Kung tahimik ka ngayon, tapos biglang clingy bukas, tapos biglang wala ulit, diyan nagiging toxic. Ang lalaking may frame, consistent, hindi niya ginagamit ang katahimikan para manipulahin ang emosyon ng babae. Ginagamit niya ito dahil natural ito sa kanya. 5. Boundaries ang totoong source ng mystery, hindi silence. Boundaries. Kapag may boundary ka, hindi mo kailangang mag-explain palagi. Example, babae, pwede ba kitang tawagan ngayon? Weak response. Kasi pagod ako, tsaka may ginagawa pa ako, tsaka grounded response. Hindi ngayon. Bukas pwede. Hindi rude. Hindi defensive. May clarity. At surprisingly, mas nire-respeto yan. Kung may isang bagay kang dapat tandaan sa buong video na ito yon. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo para maging interesting. Kailangan mo lang maging malinaw sa sarili mo. Ang makuking lalaking may direksyon, may boundaries, at may control sa emosyon niya, hindi siya nagmamakaawa para maintindihan. Hinahayaan niyang makilala siya sa tamang oras. Kung napansin mong dati, palagi kang nag-e-explain, palaging nagtatanggol ng sarili, palaging takot ma-misjudge. Hindi ka mahina, hindi ka kulang. Hindi mo lang natutunan kailan tatahimik. At mula ngayon, alam mo na, kung nakuha mo ang value ng video na ito, i-like mo ito hindi para sa algorithm, kundi para ipaalala sa sarili mo na hindi ka nababalik sa pagiging lalaking humihingi ng validation. Mag-comment ka kung alin sa mga sinabi dito ang pinaka-tumama sa'yo. Isang linya lang. Isang realization. At kung gusto mo ng content tungkol sa stoicism, female nature, at kung paano maging lalaking kalmado pero respected, mag-subscribe ka. Hindi para maging alpha, hindi para maglaro ng isip, kundi para maging lalaking hindi kailangang magpaliwanag para maramdaman ang presence niya. Tahimik, buong buo, may paninindigan. Kita tayo sa susunod.